Maraming beses kong naranasang mawasak ang bagong aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalaban. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. So, kung inyo pong titingnan, kung inyo pong imagine, iisipin, yung karanasan ito ni Pablo. Naranasan niyo na po ba ito? Yung karanasan ni Pablo, na kayo nagpanutang-utang sa dagat kasi lumubog ng barko sinasakay niyo. Na kayo maraming beses na nabilanggo, labas pa sa bilangguan, hahagupitin. Wala ano po. So, maaaring sasabihin po natin na, kaya sinabi ko kanina, hindi pa mas matindi pala nung unang panahon. Kasi sabi ko, kung nakasan lang ng loob, talagang mas matindi pala ang panahon noon kaysa sa panahon natin ngayon. Ano po? Eh ngayon po kasi mapapansin po natin ano po, yung salitang lakas ng loob. Maraming wala ng lakas ng loob, kaya mapapansin po natin, mayroong nagpapakamatay, mayroong nababaliw, ano po, mayroong talagang gumigibaw na sa pananampalataya sa Diyos, talagang nagpatuloy na sa pagkakasala. Ano po? Nawala na yung lakas ng loob. Nawala na. So, sa kabila po naman karanasan ni Pablo na to, hindi po siya nag-give up o nag-quit doon sa salitang lakas ng loob sa pagpapatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Kaya po mahalaga po na lagi natin i-remind yung ating sarili na kapag nandun tayo sa panahon ng pagsubok at problema, isipin po natin na mayroong Diyos na sumasa atin. Ano po? Sumasa atin, hindi doon sumasa kapitbahay. Ano po? So, mayroong Diyos na sumasa atin dito sa kalooban natin. Ano po? Sa kalooban. Kaya po, hindi tayo give up, hindi tayo mag-quit sa pananampalataya sa Diyos, dahil mayroong sumasa Diyos dito sa ating kalooban. At ito pa minsan na nakakalungkot sa ating panahon ngayon. Madalas, ano po, kapag nandun na tayo, doon na sa opportunity o biyaya o pagpapala na ibibigay ng Panginoon, doon pa tayo nag-quit o nag-give up. Malapit na sana tayo doon sa pagpapala, sa opportunity, doon sa mga tamang pagkakataon na ibibigay sa atin ng Diyos. Pero doon pa tayo nag-quit o nag-give up. Sa paanong paraan? Lumalayo sa Diyos, ano po, nag-i-desisyon ng sarili ng desisyon, yung mga pagkakataon na parang kaya-kaya mo na lahat, ano po, kaya-kaya mo na hindi ka na nananalangin, kasi alam mo sa sarili mo na meron kang ganitong lakas, kaya mo yan, di ba? So, ngayon po yung ating kahinaan sa panahon ngayon, na masyado tayong dumidepende sa ating sarili. Na kung minsan, yun po yung nagiging dahilan, ano po, na malapit na sana tayo doon sa pagpapala o doon sa magandang nakalaan ng pagpiligan sa ating Panginoon. Pero doon pa tayo nag-quit. Kaya kung mapapansin yung mga simbahan ngayon, bumi-bumi na talaga. Ano po, bumi-bumi na. At yung pangalakurin ko, Panginoon, huwag naman sana makasama yung ating mga mahal sa buhay sa pagkabungi, ano po, ng simbahan pati ng pananampalataya. Sabi nga po, don't quit, don't give up, magpatuloy po tayo sa pananampalataya sa Diyos. Gawin natin isang halimbawa na po. Bukod pa yung halimbawa ng ating Panginoong Kristo dito sa katauhan po ni Pablo. Kasi po siya po talaga ay tao. Si Jesus ay Diyos, ano po. Pero mas mabigat po yung karanasan ng ating Panginoong Kristo. So dito po dito yung karanasan ni Pablo as a testimony po sa mga mapapansin niyo bakit nakarating sa ating panahon yung testimony ni Pablo na ito. Isa po itong matibay na na tawag dito na hindi matibay, isa itong matibay na pwede natin panghawakan na magpapalakas po sa ating pananampalataya. Kasi sa kabila po nito, sa mga
paghihirap ni Pablo, pwede natin kung gawing motivation nga po, kasi motivation nga ni Pablo is to be aware that God is with him. Yung po yung ating sundan din, sundan din natin yung motivation na ni Pablo, na aware siya na that God is with him. That God is with him dito sa kalooban. Kasi kung wala dito sa kalooban natin, hindi po natin magagawa yung mga dapat natin gawin. Number 2 po, sabi nga po, motivation that will keep going. Ito po, the experience of God's strength. Yung kalakasan po ng Diyos. Kung makaalala niyo po, ito po yung pinaulit-ulit na natin narinig sa Pilipos, chapter 4, verse 13. Ayan. Sabi po, the experience of God's strength. Yung karanasan po ng Diyos na sumasa atin, yung kalakasan ng Diyos na sumasa atin. Sabi po dito, si Pablo po ay tao. So marami po siyang kahinaan physically. Pero doon sa paulit-ulit na pagkakabilang po sa kanya, doon sa pinaliwanag niya tungkol sa mga karanasan niya, ano po doon sa binasa natin sa chapter 4. Paano niya nakaya lahat yun? Kasi kung sa atin mangyari yun, maaaring maaaring magtatanong na tayo sa Panginoon, bakit nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nangyayari? Bakit yung po niloloob na mangyari sa akin po? Sa akin, Pero dito po, dahil alam ni Pablo sa sarili niya na ang Diyos ay sumasa kanya, no complaint. Walang reklamo, walang pagsisisi. Dahil, sabi nga nangyayari, niloloob ng Panginoon mangyari ang maraming bagay dahil sa ikabubuti niya. So sabi nga po dito, the experience of God's strength. Yung malakasan kasi ng Diyos na sumasa, dahil alam niya na ang Diyos ay sumasa kanyang malooban, so merong kalakasan. Bago mahina yung katawan, yung physical na katawan niya, dahil sa mga naranasan niya, na lumubog ang barko, palutang-lutang sa doon, ginilaw siya, walang balakay, walang dati. Sa mga tuwid, mahirap si Pablo, hindi po siya mayaman. Kasi po, noong unang panahon, kapag sinabi po, sa kanila sa Israel, di ba? Malamig po na nag-yelo doon. Kung wala kang balabal na talagang makapal, hindi ginawin ka talaga. Mayayaman ng talagang patong-patong ang balabal. So, dito po makikita natin yung karanasan ni Pablo, na sa palagay ko wala pa tayo sa kaligtinan ng karanasan ni Pablo. Pero hindi naman natin sinasabi kung maranasan din natin yung bagay na yun. Kumbaga ito po yung testimony ni Pablo o payo ni Pablo kay Timoteo na nakalagay sa ating panahon na ito yung magiging inspiration natin o motivation natin para tayo magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. So sabi po dito, basahin po natin yung Philippians 4:13. Ano po kung alam na natin yun? Ano po ito sa English? Mas madali ito sa English. I can do all things through Christ who strengthens me. And the version po yan. I can do all things.